Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang accountant na nakatayo sa gitna ng isang desyerto na may hawak na napakaraming binocular. Ilang upuan ang nakalagay sa isang kalsada sa malapit. Si Deputy Pete ay nagmamaneho ng kotse sa pathway na sadyang pinatumba ang lahat ng mga upuan sa daan. Nang huminto siya, lumabas si Teniente Chad sa trunk ng kotse at humingi ng isang basong tubig kay Pete. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa kamera at ipinaliwanag na maraming bagay sa sinehan ang nangyayari ng walang dahilan, tulad ng mga karakter na umiibig sa mga love story na pelikula at ang alien na kayumanggi ang balat sa pelikulang E.T. Lahat ng magagandang pelikula ay naglalaman ng mahalagang elemento ng walang dahilan. Matapos ipaliwanag na karamihan sa mga bagay sa buhay ay nangyayari ng walang maliwanag na dahilan, hiniling niya sa mga manonood na tandaan iyon habang nanonood ng pelikula. Dahil ito ay isang pagpupugay sa walang dahilan. Sa wakas, ibinuhos niya ang tubig sa lupa na naglalarawan na ginawa niya ito ng walang dahilan. Habang papalayo ang camera, nakita natin na nakikipag-usap siya sa isang grupo ng mga tao. Kasunod nito, binigyan sila ng accountant ng tig-isang binocular at hiniling sa kanila na tumingin sa malayo para manood ng pelikula. Hindi nagtanong ang mga manonood kung bakit kailangan nila ng ganitong device para mapanood ang pelikula at ginawa ang sinabi sa kanila. Nang maayos na ang lahat, iniwan sila ng accountant upang ma-enjoy nila ang kanilang sarili at lumayo. Sa unang ilang segundo, wala silang makita. Ang isang maliit na bata ay nagsimulang magreklamo na ito ay nakakayamot, ngunit hiniling sa kanya ng kanyang ama na tumingin ng kaunti pa. Sa pagmamasid, nakita nila ang isang wasteland. Biglang nabuhay ang isang gulong na nagngangalang Rubber. Bumangon siya mula sa buhangin at nagsimulang kumilos ng mag-isa. Siya ay tumagal lang ng ilang minuto upang masanay sa pagbabalanse ng kanyang sarili, pagkatapos ay umikot-ikot sa desyerto. Ang unang nakita ni Robert ay isang plastik na bote ng tubig sa lupa. Ginulungan niya ang bote at dinurog ito. Kasunod nito, nakahanap siya ng ligaw na alakdan at ganoon din ang ginawa niya sa nilalang. Pagkatapos, napansin niya ang isang bote ng beer at sinubukan din itong durugin, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nang hindi gumana ang kanyang lakas, ginamit niya ang kanyang psychokinetic powers para pasabugin ang bote. Ang mga manonood ay napahanga at sa wakas ay interesado na sa pelikula. Isang lalaki ang nagsimulang kunan ng video ang gulong, ngunit isang babae ang nagsabi sa kanya na ito ay labag sa batas. Nagpasalamat lang siya at nagpatuloy sa panonood tulad ng iba. Samantala, ang gulong na si Robert ay nagpagulong-gulong sa desyerto. Dinurog ang ilang walang buhay na bagay gamit ang kanyang supernatural na kapangyarihan. Ginawa niya ito sa buong araw at natulog ng madilim na. Kinaumagahan, dumating ang accountant upang gisingin ang mga manonood para sa ikalawang araw ng panonood ng pelikula. Hindi pa sila kumakain simula kahapon at nagugutom, pero mas interesado sila sa pelikula kaysa sa pagkain. Patuloy nilang pinagmamasdan ang gulong, na ngayon ay umiinom mula sa isang puddle. Tinitigan niya ang isang kuneho at nagpas siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Ang inosenteng nilalang ay sumabog at kumalat ang kanyang lamang loob sa paligid. Natutuwa si Robert na makita na ang kanyang kapangyarihan ay gumagana sa mga hayop. Nagpatuloy siya sa pagpatay at naghanap ng iba pang mga hayop na papasabugin. Sa kanyang paglalakbay, nakita niya ang isang magandang babae na dumaan at ginamit ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Gayunpaman, nagtagumpay lamang siya sa pagpapahinto ng kanyang sasakyan bago nasagasaan ng isang truck. Bumangon si Robert at hinanap ang lalaking bumangga sa kanya. Nasa isang gasolinahan ang lalaki nang makita siya ni Robert. Wala siyang malay na nariyan ang gulong para maghiganti. Tinitigan lang niya ito. Ang gulong ay nagsimulang manginig ng marahas at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pasabugin ang ulo ng lalaki. Humihingal sa gulat ang mga manonood ngunit mas naging interesado sa pelikula. Kasunod ng pagpatay, gumulong si Robert sa malapit na motel. Nandoon din ang babaeng papatayin niya kanina. Tinitigan niya ito sa pintuan at pinanood ang pagligo nito. Nakikita rin siya ng mga lalaki sa audience at nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang katawan. Inalis ng ama sa grupo ang binocular mula sa kanyang anak, ayaw niyang tumingin siya sa isang hubad na babae. Matagal na tiningnan ng gulong ang dalaga, ngunit hindi niya ito pinapatay, na parabang naaakit siya dito. Nang matutulog na ang babae, pumunta rin siya sa isang kwarto sa motel para magpalipas ng gabi. Ang gulong ay nanonood ng iba't ibang palabas sa TV hanggang makatulog. Nakita ito ng mga manonood at natulog na rin. Sa ibang lugar, ang accountant ay nasa isang silid din sa parehong motel, naghahanda para sa susunod na araw. Mayroon siyang pabo na kakatayin niya para ipakain sa mga manonood. Kinaumagahan, lumabas siya ng silid at nakilala ang babaeng naglilinis, si Martina.
Pumasok siya sa kanyang silid upang linisin ito pagkatapos niyang umalis. Ginising ng accountant ang madla at itinapon ang litsong pabo sa lupa. Ang nagugutom na grupo ay hindi nagbigay ng pagkakataon na maagawan ng mga piraso ng karne at nilamon ang mga ito. Ang tanging taong hindi nakakain dito ay isang miyembro ng audience na gumagamit ng wheelchair. Pagbalik sa motel, pumasok si Martina sa kwartong tinutuluyan ni Robert at nakita niyang may mga itim na mantsa ang bedsheet. Pumasok siya sa banyo para lang masaksihan ang pagsashower ng gulong, hindi alam na may buhay ito. Inakala niyang isang customer ang nag-iwan ng random na gulong sa paliguan. Itinapon niya ito, na ikinagalit ni Robert. Dahan-dahang pumasok si Robert sa kwarto para patayin din siya. Nakita ng anak ng may-ari ng motel na si Zack ang pagpasok ng gulong at sinabi nito sa kanyang ama. Gayunpaman, iniisip ng may-ari na ang kanyang anak ay nambobola. Pinagalitan niya si Zack at pinaalis para kumuha ng pizza. Samantala, nanonood ng TV si Robert matapos ang brutal na pagpatay kay Martina. Kasunod nito, nagtungo siya sa swimming pool at nakita ang parehong babae na lumabas dito. Pag-alis niya, tumalon siya sa pool para lumangoy. Nakita siya ng audience na tumalon at nagsimulang magdebate kung lulubog o lulutang ang gulong sa tubig. Samantala, sumakit ang tiyan ng bata kaya nag-aalala ang kanyang ama. Sa lalong madaling panahon ang lahat ay nagsimulang magkasakit. Binanggit ng nasa wheelchair na baka nalason sila sa pagkain dahil siya lang ang magaling. Sa pagbabalik, napansin ni Zack ang walang ulo na katawan ni Martina at agad na tumawag ng pulis. Agad na dumating si Teniente Chad at ang kanyang koponan upang imbestigahan ang brutal na pagpatay. Iginiit ni Zack na ang gulong ang pumatay kay Martina, ngunit ibinasura ng kanyang ama ang kanyang mga alalahanin. Hiniling sa kanya na ilabas ang gulong sa pool at itinapon ito. Nang hindi gumalaw si Robert, inakala si Zack na baka nalunod siya sa pool. Nang mapuno na sa mga kalokohan, itinapon ng kanyang ama ang gulong sa lupa. Habang tinatanong siya ng tinyente tungkol kay Martina, tumunog ang kanyang relo na nagpapahiwatig na namatay na ang mga manonood. Nangangahulugan ito na maaari nilang ihinto ang pelikula at umuwi. Sinabi niya sa may-ari na patay na ang mga manonood, ngunit mukhang walang naiintindihan ang lalaki. Sa isang sulyap mula sa desyerto ay nagpapakita sa atin ang mga bangkay ng madla na nakahandusay sa paligid. Ang tenyente pagkatapos ay bumalik sa kanyang pangkat at hiniling na umuwi na rin sila. Nang ang mga ito ay tumingin sa kanya na parang nababaliw, ipinaliwanag niya na sila ay kumikilos lamang para sa isang grupo ng mga tao na nanonood sa kanila mula sa desyerto. Sinabi niya sa kanila na peke ang kanilang mga badge at walang namatay sa motel. Ipinakita sa kanya ni Deputy Denise ang bangkay ni Martina at sinabing tiyak na may namatay, kaya dapat nilang gawin ang kanilang trabaho, ngunit ang tenyente ay nananatiling matatag sa kanyang pahayag. Nang magsimula silang maniwala na siya ay nawawala sa kanyang sarili, ang tenyente ay humiling na barilin nang hindi nag-iisip tungkol dito. Binaril siya ng isa sa mga pulis at nagulat sila nang hindi siya napinsala ng bala. Sa sandaling iyon, ipinaalam ng accountant sa tenyente ang tungkol sa taong nasa wheelchair na buhay pa. Hanggat hindi pa siya namamatay tulad ng iba, kailangan nilang ipagpatuloy ang palabas. Tiningnan ng tenyente ang kanyang koponan at sinasabing lahat ng sinabi niya ay biro lamang. Tinawanan nila ito at nagpatuloy sa pag-iimbestiga. Habang tinatanong niya ang may-ari, muling nabuhay ang gulong at pinasabog ang ulo ng may-ari gamit ang kanyang kapangyarihan. Naiwang tulala ang tenyente. Sinabi niya sa kanyang koponan na ang pumatay ay ang gulong at naniniwala sila sa kanya nang walang tanong. Umalis sila para hanapin si Robert matapos ipaalam ni Zack na tumakas ito. Samantala, nilapitan ng accountant ang nag-iisang buhay na lalaki na may dalang kariton na puno ng masasarap na pagkain. Nilagyan niya ng lason ang mga ito para patayin siya. Tumanggi lang na kumain ang lalaki at nagpatuloy sa panonood ng pelikula sa pamamagitan ng binocular. Sa isang kotse na sakay sina Deputy Xavier at Deputy Pete, nahabol nila si Robert, ngunit ang dalawa ay natatakot na lumapit sa kanya. Nakita sila ni Robert at pinatay si Pete gamit ang kanyang kapangyarihan. Naiwang nabigla si Deputy Xavier at hinayaan niyang umalis muli ang gulong. Ang accountant ay nakaupo sa tabi ng nag-iisang madla at nagsabi sa kanya ng isang kwento mula sa kanyang pagkabata tungkol sa kung paano niya pinatay ang kanyang nakababatang kapatid. Habang siya ay nandoon, hindi niya namalayang kinakain niya ang pagkain sa mesa at sumakit ang kanyang tiyan. Sa kalaunan, namatay siya dahil sa pagkaing nilason niya. Pinagmamasdan siya ng lalaki na nagpupumiglas ngunit walang ginawa. Sa ibang lugar, naabot ni Robert ang isang lugar kung saan sinusunog ng isang lalaki ang ilang gulong. Pinagmamasdan niya ang paghihirap ng kanyang mga kauri ngunit wala siyang ginawa para tulungan sila. Makalipas ang 3 araw, gumawa ng kaguluhan si Robert.
Nagkalat ang mga nakahiga na mga bangkay na walang ulo sa buong bayan. Napatay niya ang halos kalahati ng populasyon, ngunit hindi pa rin siya natatagpuan ng pulisya. Isang araw, nanonood siya ng TV sa tabi ng isang patay nang matagpuan siya ng 2 pulis. Takot na takot silang lumapit sa kanya kaya tumawag sila sa tenyente para humingi ng tulong. Gumawa ng detalyadong plano ang mga pulis para patayin ang gulong nang hindi inilalagay sa panganib ang buhay ng sinuman. Binihisan nila ang isang mannequin na nilagyan ng dinamita at mikropono. Ang kanilang layunin ay gawin itong parang tao upang pasabugin ito kasama ang gulong na lilikha ng isang pagsabog na papatay sa kanya. Gumana ang plano at ang kanilang mannequin ay nakuha ang atensyon ni Robber. Gayunpaman, kahit na ano ang sabihin nila sa pamamagitan ng mikropono, hindi niya ito sinasaktan. Sinubukan nilang akitin siya para hikayatin siyang patayin siya, ngunit hindi rin ito umubra. Sa mga oras na ito, nilapitan na sila ng surviving audience para mas matingnan ang pelikula. Iminungkahi niya na patayin ng pulis ang gulong sa harap ngayong alam nila kung nasaan siya. Hiniling sa kanya ng tinyente na hayaan silang gawin ang kanilang trabaho. Kasunod nito, nakaupo ang lalaki sa malapit na nanonood sa eksena. Maya-maya, pumutok ang ulo ng mannequin kasama ng gulong, ngunit hindi umubra ang pagsabog. Nang mapuno na ang tenyente, naglakad siya sa loob ng bahay at pinatay ang robber gamit ang isang shotgun na hindi ipinapakita. Ang huling manonood ay pinuna siya dahil sa pagsira sa palabas. Makalipas ang ilang segundo, lumabas si robber sa bahay, muling nagpalit ng anyo bilang isang tricycle. Sinabi ng lalaki sa pulis na hindi pa sila tapos, ngunit umalis na pala sila. Nakiusap ang lalaki sa tricycle na huwag siyang patayin, ngunit ginawa niya pa rin ito. Matapos mamatay ang huling manonood, malaya nang magagawa ni Robber ang anumang gusto niya. Gumulong siya sa kalsada na nagre-recruit ng isang hukbo ng mga gulong sa likod niya, posibleng naglalayon na sakupin ang mundo. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.